sa pakiramdam? Kaya kailangan ng recovery? Parang feeling ko pumayak na ako ng 5 pounds. Agad-agad. Engage na ko, Jess. Yeah, again. Eh, para magka one-on-one training session kayo mga kapatid, simulan na natin ang programa natin. Batiin natin sila. Good morning, mga kapatid! Okay, June 3. Marina Aldao sa wikang Bicol Mirayan. Ako first Monday of the month. Kaya heto, tumatawagan tayo sa pambungad nating nakaka-good vibes na exercise. Yes, that is so right, Jess. Ang tawag nga dyan ay Pound Fit. Exercise inspired sa pagda-drums. Perfect na exercise po ito sa mga mahilig sa music at working out na rin. Tulad na lang po ni Nawi at ni John. Yeah! Alam mo, in fairness, over na-enjoy ko to, Mama. Kasi kumbaga may beat, tas may music. So kahit mahirap siya, enjoy ka, diba? Kaya sino mag-aakala na sa dalawang stick lang na ito, eh pwede mo lang ma-enjoy ang pag-workout. Ang lakas maka-rockstar ng feels, di ba, Justin? Mismo, Maui! Mismo, di ba? Ano ba yung motto ng community ng workout na to? Eh, ilabas ang inner rockstar, Maui. Diba? 2 hanggang 3 minuto lang. Siguradong rockstar na ang vibe sa ating pinadaloy na Happy Hormones Jester. Yeah. Ikaw na. Mukhang kaya nyo pa eh. Kaya ba? Mukhang kaya pa eh. Cardio pa eh. Ito para ibida pa sa atin ang workout na Pound Fit. Kasama natin ngayon ang coach ng ating mga bisita, ang kanilang Pound Pro, si Zaina Kiel Usa. Coach Zaina, good morning! Gina, the warrior princess. Grabe, alam mo, sobrang nag-enjoy ako. Kasi ako yung tipong tao na, di ba alam niyan, bihira ako mag-enjoy sa workout. Pero ito, panalo! Ano ba yung tina-target natin, Coach Gina, na body parts ng Pound Fit? Actually, sa full body, cardio fitness siya with yoga and Pilates inspired. And of course, you're having fun kasi nagda-drums ka. Ayan! So ito, these are actual drumsticks ba? Or pwedeng gumamit na actual na drumsticks pag ginagawa? Actually, these are official sticks. It's called rip sticks. So kung hindi kayo gumamit ng official OG rip sticks, hindi siya tawag na Pound Fit. I'm curious, meron bang iba-ibang weight to? Or isang klase lang? Isa lang siya. Okay. So, meron lang standard na bigat. Ang tawag ulit? Rip sticks. Rip, R-I-P. Yeah, rip sticks. So 2011 daw nung sinimulan to sa Amerika. Ngayon, gano'n na karami ang nagpa-Pound Fit sa Pinas? Actually, over to 25,000 daw. More than 100 countries na daw. Pero ito, matanong ko lang, halimbawa yung mga kapatid natin sa bayan nanonood, gusto lang muna nilang subukan, gayahin tayo habang ginagawa natin. Pwede silang gumamit ba muna ng mga alternatibo? Actually, nung pandemic, we tried our best to accommodate yung mga nasa online. So, yung iba, gumagamit sila ng mga chopsticks. Chopsticks. But, if you want to maximize yung Pound Fit, you need to use the official. Yeah, and I would just want to say na may weight kasi siya. How heavy is it? Do you have a... Actually, it's 0.5 pounds. Kasi meron siya medyo may bigat siya. For both na po siya. So, Upper bowl, 0.5. I'm guessing when you move it kasi, there's a certain resistance because nga the weight is I'm different. sure. Yung ganitong klaseng workout, Coach, you consider this low impact or high impact po ba to? Actually, it depends sa intensity ng isang student. kasi pag Yan, ginagawa pwede mo. silang mag-relax like this one, or pwedeng bigay todo sila. Okay. So, depende. Balita ko nga si Coach, kakapanganak lang eh. What? Totoo ba? Saan mo nilabas yan, Coach? Sana hostisya. Ilang buwan na ang baby mo? Actually, 1 month and... Ano? Palang! 6 weeks pa lang. So, ibig sabihin, para sa mga mommies na nanonood dyan, pwede rin pala, depending on, I guess, kung normal ka, no? Yes, normal. Yes. And please consult your physician. Yan, So, dapat naman talaga. clear na po kayo. Okay, sa lahat ng interesadong matuto ng Pound Fit, saan namin kayo makukonta? Check nyo po yung official IG namin, Pound Fit, and our Facebook. And of course, we have official website, www.poundfit.com. And then you could check yung mga classes doon po, yung mga official and legit instructors for Pound Fit. So, na malapit sa inyong area. Okay. Maraming salamat po, Pound Pro, Gina Kiel, USA ng Pound Fit Philippines. Paano nga po, sulit na sulit ang ganda ng
ating umaga. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. Malay nyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumokha Ko Contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lang dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash namin question of the day. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot po na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tickets ang Sulit TV powered by TV5! Oras sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumokha. Go! Selfie and sagot na! Sulit na sulit yan! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalikan ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Ito, Dimps, may tanong ako sa'yo. Pag paper bag, alam mo, minsan parang wala lang eh. Parang napakaliit na bagay lang pag namimili tayo. Pero ikaw, meron ka bang paper bag na gusto? O yung minsan naiinis ka kapag hindi natutupad yung gusto mo? Ako, type ko yung mga ganitong paper bags kasi mas stamp ako. So, meron akong stamp, kunwari, Dim's Kitchen or galing sa bukid namin. May stamp akong ganon. So, I like customizable. Saka gusto mo yung matibay? Yes. Yung kahit anong ilagay mo, hindi masisira yung tali? At saka, pwedeng gamitin ulit. Ayan. Oo. Sakto, kasi meron tayong na-discover. Matibay na paper bag. At ito nga, katulad ng sabi mo, pwede pang i-customize. At ang mas matindi, yung pinagtabasan, ginagawa pang bagong produkto. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Meron ka bang tila simpleng problema na nangangailangan ng solusyon? Minsan, ang kakulangan na yan, maaaring magbunga ng pinaka-aasam-asam mong negosyo. Yan ang nangyari kay Jessa. Wala siyang mahanap noon na paper bag na sasakto sa mga produktong frame canvas ng Mister. Ang ending, gumawa siya ng sarili niyang paper bag. Kasi may ideas na rin ako kung paano siya buuin. And mag-YouTube lang. Pwede naman. So doon na ako nakakuha ng idea. Bumili na ako ng mga materials. Bumili? Through online din kasi pandemic nga noon. Dito na nagsimula ang Jessica's Eco-Friendly Shop. Nagsimula siya sa puhunang 3,500 pesos. Noong una, wala, po talaga, as in, mahirap makakuha ng client. Pero nung kalaunan, dahil nga pandemic, parang halos lahat ng pagkain take out. So kailangan nung mga owners, business owners ng pang take out po. Paper bag? Yes. Kaya nag-boom po siya. Maging mga kapitbahay niya ay naengganyo na ring magbenta para may dagdag kita. Araw-araw kaming nagdi-deliver. Sabi nila, tumatanggap ba kayo ng ng gagawa nga? So doon nag-start na, kumuha na ako ng Workers? Yes, sila naman yung naging ko. Libo-libong paper bags ang napoproduce ng munting komunidad nila. Tignan nga natin kung kaya ko ring sumali sa kanila. Magawa tayo ng paper bag na 6x6 ang sukat. Subukan nyo lang i-recheck to. Okay? Sukat na. Buka na. Ayan na. Ayan na.
Parang eto na yung ano, sa tanang buhay ko, ito yung pinaka matibay na paper bag na nasaksihan ko. Saka parang sa lahat ng paper bag, ito yung hindi ko itatapon. Parang eto na yung pinakamamahal kong paper bag. Isa pang nakabibilib sa negosyong ito ni Jessa, literal na walang tapon. Ang mga pinagtabasang papel kasi, tinatransform sa iba't ibang abubot. Yung mga scraps po namin, ginagawa namin na another product para magkaroon din po ng another extra income sa sa mga kapitbahay ko po. Yan. Ang iba't ibang paper products gaya ng vase, pen holder, pamaypay, notebooks at jewelries, innovation ng kanyang mga kapwa-nanay. At sila na rin mismo ang nagpepresyo nito. Kakatuwa po kasi sa bahay lang kami. Kumbaga, naaalagaan ko pa yung anak ko kahit nasa bahay lang. Yes. Tapos yung mga sa team ko rin, ganun din. Nakakagawa pa sila ng ibang gawain sa loob ng bahay, hawak nila yung oras nila. So, maswerte pa rin po kami na nasa bahay lang, pero kumikita. Pinatunayan ni Jessa na pagiging malikain lang ang kailangan para ang isang problema magbunga ng nag-uumapaw na biyaya. At para mas lalo pa tayong pabilibin sa kanyang mga paper bag, live nating makakasama si Jessa ng Yesca's Eco-Friendly Shop. Jessa, good morning! Hi, good morning, Good morning kapatid. po. Tell us more about what we have here. Iba't ibang mga produkto, not just the paper bags, no? Ito yung ginawa ni Jester. Napakaganda, no? Napakaganda. Sobrang ganda. Pwede nang ibenta to ng 2 pesos. 2 pesos. Parang lugi pa. Jess, ano itong mga to? Bali po yung produkto namin ay gawa sa papel. Karamihan ay gawa sa papel. Bali, yung pinakaunang product namin ay itong paper bags. Yes, ito. So, dumami po yung mga orders ng paper bags. Dumarami na rin po yung mga scraps. Scraps, yung mga kalat. Yes, Oo. na dumadating sa amin. So, ang ginagawa namin, transform namin sa panibagong produkto. Ayun. Which Yes, are ma'am. these banigs, no? Yan ang trip na trip ni Dim. Ay, Kanina super pa. love it. Kasi ang init-init ngayon. At saka sa totoo, yung pagiging dalagang Pilipina natin lumalabas sa Yes. ganito. Oo. It's the best thing na mo. Actually, totoo. Di ba, meron ngayon uso yung mga fan ng mga malalakas, 2,000. Ito, magkano to, Jess? 150 lang. 150 lang, Tingnan ano mo, ba? kahit 15 ganito gamitin Yes. mo, oh. Tapos meron ka pa, actually, ang ganda nito. Placemat, ano? Yes, Mahusay. yes. Pero okay naman to, like, syempre, kakain ka ng may sabaw or may liquids. May May nalagyan coat na siya? po siya ng varnish. Ayan, Gusto ko lang nalagyan sabihin ng na varnish. tinahin nyo. Yes, ito po. Ayan na may tahi. nakatahi. Galing, ano? Pati yan. Magkano yung placemats? 199. 199. Ito yung ginawa ni Jess kanina. Yun yung kanina na pinakita natin. Yes, yan. Ito direct yun. Oo. Direct, gusto mo bang makita kung gaano kaganda yung ginawa ni Sobra, Jess? wag- Hindi papasa sa quality control. And then, Jessa, let me ask you about these accessories because these are very pretty. In na into ngayon. At ang Yan. Pilipino, kilalang kilala sa mga ganito, lalo sa Gen Zs. Ano to mga to? Papel din ba to? Yes, po. Made of paper. Okay. Ang galing, ano? Paano nyo ginawa ito, Jessa? Bali, magkakat lang po nung paper and then i-roll mo lang po siya. Oo. Iba-ibang ways of pag-roll kasi ito mukhang shells, 'di ba? Ito direct mukhang shells, pero ito parang pahaba yung pag-roll Yeah. niya, no? Ay, gawa tayo, Jessa. Kasi yes. kailangan mo dyan yung mga parang beads, ano? Para Yes, makagawa yung ng beads. hikaw. Okay. So, ito yung mga scrap ng paper bags Yes, ninyo. scraps po. Yes. Okay. Okay, sige. So, let's sakto kasi try. meron din sila mga puti, mga puti na paper bag. So you cut it this way. Direct ganito po ganito siya. na. Para po siyang tatsulok na mahaba. Oo. And then from here ba, Jess? Yes po. Ilalagay nyo lang po to. Meron para kayong device. meron Anong siyang tawag dito? Ano ba? Oo. Hindi ko na Basta parang roller. Oo, siya. na meron siyang dito sa dulo. Meron na Pang-ipit. yung dulo. Parang Yes. iipitin natin to Okay. para lang. Does it have to be diretso sa dulo? Or not okay necessarily? lang po kahit ganyan lang. Okay, sige. Ngayon, kung wala silang ganito sa bahay, siguro ang pwede nilang gamitin, tweezers, no? Pwede, halimbawa. Pwedeng kamay lang Kamay din lang po din, ang pwede. gamit. Pwede. Okay, and then, Okay. Ayan po, paikot. paikot. Okay. And usually, magkano yung pwede mong itubo dito, Jess? Kasi handmade to mahal. hindi biro. Oo.
Siguro nasa 50% din naman. Oo. 50% pwede na. Oo, that's not bad. Okay, wait. So, pagka ganyan, paano mo i-glue yan siya? Yung pinakadulo niya po, yun po yung i-glue natin. Tatanggalin na Dulo, natin. Okay, so dulo. Sobrang galing siguro ng glue nyo, no? Kasi ang liit lang niya eh. Ang maganda rito, Jessa, ito yung mga kinikita nyo dito sa yung mga offshoot na products na inyong mga paper bags. Malaking porsyento nito napupunta sa workers mo, ano? Yes, tama po. Ang galing naman that you also empower. O, ganyan na yung one bead niya, direct. If you wanna look at it, ganyan yung parang bead niya. I'm so happy na you're doing this because wala halos nasasayang, Yes. diba? And ngayon, we're all big on zero waste, mga businesses who are sustainable. Jessa, tell us more about your business. Saan ka namin pwedeng makontak, matawagan para sa mga items na ito? Meron po kaming FB page, Yescas Eco-Friendly Shop. Pwede po kayo mag-visit doon. Tingnan nyo po yung mga products namin and sa mga inquiries po. Yun. Okay, Yan. meron na akong nakikita ritong may inaabangang produkto. Oo. Mukhang nakatutok na. Nako, yung Bruce Cabal, Yung Bruce Cabal, nakaabang. Sa earrings ka ba? Sa earrings, ba? ayan. Oo, Mamaya, sige. okay. Maraming salamat again, Thank you, Jessa. Jessa. Nag-guest ka sa Thank you Eco-Friendly po. Shop. Thank you very much, Thank you Jessa. so much! Ngayon naman po, makinig na ng mabuti. Maghanda na rin po ng inyong mga ngiti at selfie dahil oras na. Para sa ating Sulit TV Kagumoka ko Question of the Day. Ang tanong po, anong paborito mong merienda o snack at bakit? Ako kasi kanin eh. Snack. sorry. Anong paborito mong merienda or snack at bakit? Ipadala po ang inyong sagot kasama pa ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po natin yan mamaya bago po matapos ang show. Eto naman, isa pa ninyong aabangan mamaya. Titikman natin ang trending na fusion snack na pizza at burger. Naku, as in pizza burger. Wow. 2-in-1. Ibibida sa atin yan ang nadiskubre naming hit na business. At sa legal bato, sasagutin ni Atty. Buko ang ilang katanungan ng mga kapatid na may kinalaman sa back pay. At sa Working Mom naman po Play School na layong mas palakasin pa ang imahinasyon at creativity ng mga kids. Ibibida po natin yan mamaya. Wag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo at Good morning, kapatid! Nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Okay, usapang labor po tayo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa hindi pagbibigay ng tamang back pay? Yan ang tatalakayan ni Atty. Buko sa Legal Bato. Mga kapatid, mga katanungan sa trabaho ang bibigyan natin ng kasagutan mula sa Good Morning Kapatid Facebook page. Unahin natin ang katanungan mula kay Frederick Del Rosario. Attorney, may gusto po ko itanong tungkol sa dati kong employer na ang binigay lang na back pay sa akin ay 249 pesos. Legal po ba na 249 pesos lang ay binigay sa aking back pay? Imbis na makuha ko po ng buo ang back pay ko, binawas po nila doon ng liquidated damage dahil awol po ako at hindi nag-render ng 30 days. Sinurrender ko naman po lahat ng gamit ng company pero ganun pa rin po ang resulta. Legal po ba yung ganito na ibabawas nila sa mismong back pay ko? Hindi po ako nagsasign ng quit claim ko dahil hindi ko matanggap na 249 pesos lang ang back pay ko. Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ng employer ang sahod ng empleyado nang walang consent o pahintulot ng empleyado. Ayon naman sa Article 1 ng Department of Labor and Employment Advisory 6-10, kailangang ma-release ang final pay ng empleyado sa loob ng 30 araw matapos ang kanyang termination o resignation. Wala dapat itong bawas. Maaari lamang i-withhold ang release ng final pay
kung wala pang clearance ang empleyado. Subalit, hindi ito pwedeng bawasan ng walang consent ng empleyado. Ito naman ang katanungan mula kay Chin Jeronimo. Attorney, ako po ay isang sales representative. Kapag po ba nag-resign na ako at may mga pending commission pa po akong maiiwan dahil may terms po akong mga client ko, makukuha ko pa rin po ba dapat ang mga pending commission ko kahit na nag-resign na ako? Depende po yan sa inyong kontrata sa inyong employer. Ang commission ay bahagi ng compensation o bayad sa serbisyo ng isang empleyado. Kung ito ay earned na o kinita mo na at nagawa mo na ang serbisyo, dapat nang ibigay ito sa iyo ng iyong employer kahit nag-resign ka na sa trabaho dahil earned mo na ito. Subalit kung ang inyong kontrata ay incentive o ang komisyon ay benepisyo lamang para sa isang empleyado, hindi mo na ito matatanggap kung nag-resign ka na dahil hindi ka na empleyado. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Attorney Buko. Ang hirap talaga pag pinag-uusapan yung mga labor. Labor Ganyan, pag no? empleyado ka. Kasi paiba-iba siya ng mga sitwasyon. I think yun yung pinaka parang lesson na lagi kong iniisip na iba yung motivation mo, iba yung dahilan mo, bakit ka aalis, bakit ka magsistay. But ultimately, I think when it comes to labor, nag-iiba rin yung mga rules depending on your motivation. What do you Saka think? depende rin sa type of employment mo. Yes. Kung ikaw ba ay regular employee, kung ikaw Or ba ay contractual, contractual. or kung ikaw ba ay commission-based na Iba worker. pa yun. Iba pa yun. Parang racket mo di ba? Halimbawa, sales agent ka or sales representative. Tapos at the same time, I think ang maganda rin binanggit dito, katulad nung unang kaso, nag-awol siya, may iba't ibang circumstances din kasi sa pag-alis ng empleyado. Posibleng bago ka umalis, matagal ka rin naman talagang hindi nagpakita o walang pasabi sa kumpanya. So, maiiba rin talaga yung complication ng bawat kaso. I think importante din na klaro yung working terms nyo with the HR. So kung may mga tanong kayo, dumiretso na kayo sa HR representative nyo, di ba? Lista mo na lahat ng mga tanong nyo. Right. Oh, or para walang issue sa back pay, huwag ka mag-resign. Charot lang. Joke lang, joke lang. Gano'n na. Parang si Boss yung Boss yung Joke lang. Pero tama, I think you also have to read your contract. Binabawi. Sige, pagbigyan natin. Siyempre, nagpapahappy tayo ng mood today, di ba? Pero alam mo, yun nga, importante mga kapatid, basahin niyo po yung mga contracts that you have with your employers as well and always check with your HR kasi nga meron yung mga legalities and technicalities para wala pong confusion. Uy, totoo yan ha. Kasi madalas sa atin, pag ganyan, pag nakakita ng job offer, hindi natin binabasa yung fine print. Totoo. Lalo kapag, minsan, sa totoo lang, pag ang lit-lit ng text, parang, ayoko na, pirmahan ko na lang ito. Coming through with, kunwari si Attorney Buko, diba? He's our resident lawyer. Lagi kong talagang iniisip na lahat ng transaction mo, kahit anong antas mo ng buhay, maghanap ka talaga ng lawyer na makakatulong sa'yo. Kasi, ako kahit gaano ka kagahusay sa trabaho mo or ginagawa mo, may mga batas na hindi mo malalaman na nag-update na pala. Kasi diba, kadalasan pag nagkakaroon ng kaso na ganito, na-update at na-amend yung batas natin. So yung batas dati, maaaring iba na ngayon. So always make sure na meron po kayong guidance ng lawyers. Meron namang nagpo-pro bono, diba? Yes, meron, oo. Yung libre, yung libre. Magkakaroon. Or i-message si Attorney Buko. Sa Attorney Buko, sabi nga niya, i-PM niyo siya kung meron. Oo, di ba? Oo. Pero I think, isa siguro maganda nating isipin yung employer-employee relationship. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Maganda dyan, kung iniisip mo na talaga mag-resign, katulad ng sinabi ni Justin kanina, dumiretso ka sa HR o kausapin mo yung mga boss mo. May mga bagay naman na pwedeng mapag-usapan. Kasi sa totoo lang, coming from someone na nagka-experience din na magtrabaho sa corporate world, pag meron ka namang mga hindi nagustuhan o iniisip mo nang umalis, minsan sila din yung mag-iisip ng paano tayo mag-meet halfway. Totoo. Yeah. Diba? Kung halimbawa gusto mo na talagang umalis, pwede bang i-consider mo tong option na to para magstay ka? Mga ganyan. In fact, baka nga, tataas pa yung sweldo mo dahil dyan di ba? Parang leverage mo. Lalong-lalo na nakikita natin tong mga developments na to after the pandemic. Yes. Kasi within the pandemic time, nagkaroon ng mga paggalaw na iba-ibang rules pagdating, pati compensation. Yes. Diba? So, may mga kadalasan, merong mga employers na naiwan
doon sa pandemic time ng mga rules at mga compensation nila. At meron naman na nag-integrate na ng bago. Ma-share ko lang yung may mga kaibigan ako from the human resources industry pag sa mga forum. Alam niyo ba na madalas may mga job seeker ng main consideration na nila ngayon is kung ang kumpanyang papasukan nila ay inaalaw ang work from home. Ganun na yan, sa main consideration na post-pandemic. So, isa yun sa mga Tanungin pagbabago. ko na rin ba yung mga boss ko? Pwede ba mag-live from home? Pwede ba mag-live from home? Oo. Pwede naman. Zoom, di ba? Oh, JQ. Pero galing na tayo dyan eh. May setup naman ako sa bahay. May microphone. Alam mo yun Studio kasi kasi sabihin May mo, pa-sound effects na nga ako ang tapang niyang magsabi ng ganyan kasi siya may setup siyang gano'n. Tayo kasi walang gano'n. Hanap pa tayo ng kanto sa bahay, lilinisin pa natin. Yung lightering natin, nakatapat lang talaga sa mukha. Alam niyo yan. Uy, pero alam mo, talaga sa mga manggagawa, napaka-importante nung consideration ng back pay. Yes. Kasi minsan, yung mga bills, hindi kasi siya tumitigil. So, kadalasan, lahat ng pwede mong i-exhaust na financial, na pwede mong makuha, talagang ipaglalaban mo yan. Especially if past 30 ka na dips, di ba? Oo. It's a malaking issue ang back pain. Totoo. Back pain? In fact, Back pain naalala ko naku, Maui. sa corporate Naku, world, Maui. lagi na lang binibilin Cut kapag that. magre-resign ka sa trabaho, siguraduhin mong meron kang pondong maglalast for 6 months. Ay, ganun. Never Yun pa ako sa nagkaroon ng consideration. pondo. Yan, totoo yun. Totoo yan. Adulting 101 yan. Pero ang dami na nating napag-usapan, pero maraming salamat sa Thank mga ibinahaging kaalaman ni Attorney Buko. Thank you very much, Thank you, Attorney. Ito naman po mga dapat abangan sa Frontline sa Umaga Express. Toll hike sa North Luzon Expressway o NLEX, epektibo na simula bukas. Pero isang senador umaalma sa hindi pa rin daw gumagandang serbisyo sa mga toll road kahit tumataas ang singil. At pag-angkat ng karne ng baka mula UK, pansamantalang ipinagbawal dahil sa mad cow disease. At P-pop girl group na BINI magkakaroon ng National BINI Day sa June 11. Excited! Wag na wag po kayo alas. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good morning, kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaaranggadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Nanawagan ngayon ang isang senador sa Toll Regulatory Board na ayusin muna ang serbisyo ng operator sa mga toll road bago magpatupad ng panibagong taas-sigil. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat maramdaman ng mga motorista ang mas magandang serbisyo sa mga expressway para masulit ang binabayad nila. Kabilang sa pinuna ng senador ang depektibo o manong cashless system at mahabang traffic sa mga toll booth. Sinabi ni Gatchalian kasunod ng inaprubahang toll hike ng TRB sa North Luzon Expressway. Epektibo na ang bagong toll rates simula bukas, araw ng Martes. Tatalakayin ng Metro Manila Council ang posibleng mga hakbang para maiayos ang mga nakalundo at buhol-buhol na kable sa lansangan. Biyernes nang ihain ni Bulacan Representative Salvador Pleito Sr. ang panukala sa Kamara. Layo nitong ipaayos ang mga buhol-buhol na kable sa lansangan. Sa ilalim ng panukala, oobligahin ang mga public utility providers gaya ng Meralco at telecommunications companies na sila ang mag-ayos ng mga kable. Bukod kasi sa pwedeng pagbula ng aberya, kung minsan ay nakakaapekto rin ito sa serbisyo at pangit din daw tignan. Pinagbawal muna ang pag-angkat ng baka mula UK dahil sa mad cow disease. Naglabas ng temporary ban ang Department of Agriculture matapos magtala ng kaso ng mad cow disease sa Scotland nitong Mayo. Ang mad cow disease ay isang sakit na nagdudulot ng fatal nerve damage sa baka. Gustong iwasan ng DA ang pagpasok nito sa bansa para di makompromiso ang food safety, lalo pat mapanganib sa tao ang makakain ng karning may mad cow disease. Pwede kasi itong magdulot ng impeksyon na mauuwi naman sa sari-saring komplikasyon, lalo na sa pag-iisip ng isang tao. Karamihan sa mga biktima namamatay 1 taon
mula ng kumain ng contaminated meat. Nagpatupad ng no face mask, no entry policy ang lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga sa mga government office. Ayon sa health office ng lungsod, nagdesisyon silang ipatupad ang polisiya kasunod ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa at pagkalat ng bagong variant nito sa ibang bansa. Magpapatupad din ng 1 meter social distancing sa mga government office ng Angeles City. Hindi kayat din nila ang publiko na mag-face mask kapag nasa mga pampublikong lugar at transportasyon. Pinauubayan na raw ng Angeles LGU sa mga private company kung i-require din ang face mask sa kanilang mga establishmento. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa ibang mga update. Maraming salamat, Ruth. Eto naman po, may sorpresa ang Beanie sa Blooms para sa celebration ng kanilang 3rd anniversary ngayong June. Magkakaroon po ng National Beanie Day ang tinaguriang Nations Girl Group sa June 11 sa Juan Ayala sa Makati po ito. Buong araw daw ang selebrasyon na magsisimula ng alas 10 ng umaga. Bukod sa iba't ibang activities, magkakaroon din ng Beanie Hour kung saan makakasama ng Blooms ang Beanie Girls. Online registration daw po ito pero wala pang ibang detalye tungkol dito. Sa June 10 naman po ilo-launch ang official website ng Beanie kung saan ibebenta ang kanilang official merch. Mainit po na tinanggap ng Filipino fans ang Korean singer na si IU sa kanyang makasaysayang concert noong Sabado. Siya kasi ang kauna-unahang Korean solo artist na nag-perform sa Philippine Arena. Sa tindi po ng hiyawan, sinabi ni IU isang Pilipina sa mga paborito niyang puntahan para sa mga concerts. At parang ayaw pa ngang umuwi ng mga Filipino-wina dahil kahit tumagal ng 3 oras ang concert po nito. Nasa 30 songs ang kinanta ni IU, kasama na dyan ang kanyang hits na 8, Celebrity at Blooming. Sinurpresa niya rin ang Filipino fans nang kantahin ang OPM song na Pasilyo ng bandang Sunkissed Lola. Nag-uumapaw naman po ang The Feels, ang inuwi ng mga Filipino ones matapos ang fan meet ng Korean girl group na Twice nitong Sabado. Nabigyan kasi sila ng chance na makipagkulitan at makipaglaro sa Twice. Tuwang-tuwa rin ang fans ng ibida ng Twice ang mga Filipino words na na-pick up nila. May ilan pang fans na nanalo ng exclusive signed items mula sa members. Ito na ang ikatlong bisita ng Twice sa bansa sa loob ng 5 taon. Nangako rin ng Twice na babalik sila sa Manila para sa future concerts. Grabe, K-pop fever, Oo, nakakatawa. Parehas sabay nangyari yan, ha? Yes, on the same day. Ito nakakatuwa doon, di ba? Parang ang Pilipinas ngayon talagang nagiging destination na ng mga top Korean accent artists. Like, at saka share ko, alam mo si IU, favorite ni Jungkook yan. Si IU, yeah! Bias ko si Jungkook at favorite ko din si IU. So, pinagsasilosan mo ba siya? Hindi, kasi si Jimin ang ano ko eh. Tsaka kahit pa man din, syempre support lang tayo. Tsaka nakakatuwa yung mga Koreans ko napansin nyo. Ang galing nilang kumanta ng Tagalog. Totoo. Napansin mo yan? Mas magaling pa sa atin minsan yung ganong level. Mas magaling sa akin, for sure. For sure, sa akin din. Walang duda dyan. Pero eto, Beanie. Beanie Day, June 11. I love Beanie. Excited. Sakto kasi the following day, makaka-recover kayo from all the hype kasi Independence Day. So may pahinga kayo. Pwede. At saka alam mo, exciting yung merch nila ha. Finally. Yan. Finally. May official diba? merch. Meron ng Official mga website merch. din. At official website. So talagang there's really more things to look forward to para sa mga Bloom fans. Tulad natin. Ang mga Bloom na fans. There you go. This June. This June. There you go. Okay. At ito sa aming pagbabalik, tikman natin ang patok na snack fusion ng pizza at burger. Yan, ipasubok sa atin yan ng AWOO! Grilled burgers and sandwiches. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
maglalaro. Kaya naman mahalagang bigyan natin sila ng fun learning experience. Yan po ang pinagmamalaki ng working mom na si Bea Garcia Choi sa itinayo niyang Imagine Play School. Good morning, Mami Bea. Good morning, So fresh in the morning. Okay, tell me more about Imagine Play School. Well, Imagine Play School is the brainchild of me and my partner, Sky. Basically, what we want to do is to build a community for children and their families to learn through play, music, movement, and to thrive. Amazing. Kasi ako, syempre, I have Ilyo. That's why I was asking you kanina, gaano ka bata? But you were saying na different age groups. Yes. I see a lot of sensory play here. Yeah. What is the importance of sensory play? Bakit siya importante sa mga bata? To be honest, ang Can I haba ng touch? sagot. Of course, please, Okay. go ahead. Ang haba ng sagot dyan, di ba? From the babies pa lang, when we stimulate them sensorially, there are sensory pathways that are developed in their brain, which helps Right. promote normal development. Tapos syempre, pag toddlers, you have your fine motor skills, Right. creativity, gross motor movement, a lot of different things as well. You have, like when you're trying to, Ito this is kasi kinetic sand. So, correct, hindi, oo. kinetic po, ibig sabihin, hindi siya maghiwa-hiwalay. Correct. Hindi siya Kasi- masyadong makalat. Oo. Is it food grade? Kasi may mga bata, di ba, na sinusubo. Yan. So actually, yung sensory play naman can always also be designed to be baby safe. So for Right. example, you want to do like a muddy thing, you can use oats or cocoa and together with Right. water. There are different benefits talaga in terms of different age groups. Opo. But for example, dito, yung setup na to, this is our mud kitchen. So, Okay. sorry, can I move? Yeah, it? yeah, please. You can use a lot of natural materials like stems, you have Yes. color dries, alam nyo, pinulot lang namin to, alam mo yun, sa dried leaves. Sa bakuran. Also, Correct. ito, para mga bulaklak pati. And when Oo. children start to scoop or to pour, that's actually early numeracy. And then there's estimation. So that's Oo. pre-mathematical skills. Nang mga hindi siya ganyan. parang sumusobra. Oo. So parang yun yung Okay. nade-develop nila in terms of math. At Tapos, saka ito, parang may pa-slime ka rin Jello dito. yan. Jello. Gelatin Pero yan, hindi siya actually. iba naman siya. kumbaga, itong particular na to, yung Jello play na to, ang ginawa namin, or ginagawa ko, ginagamitan mo din for phonics. So, para Right. siyang... So, may mga letters. Oo. E, P, D. Itong mga letters na to, I see meron ka nito dito. Parang naka... Yes. Right. So, pwede mo rin siyang haluan depending on the objective of the Oo. activity. You're also a mom. So, paano Yes. mo binabalanse lahat to? Kasi syempre, ako nga, di ba, I'm sure yung ibang mami dyan, 2-3 pa lang anak nila, parang talagang sinusubok ng Yeah. pasensya mo eh. Pero ikaw, you open your heart to more children. What is the purpose? I think that's also because even before I became a mom, I'm actually a mom of 2 under 2. Wow! That was what was closest to my heart already. Oo, so, teaching. And what I do is, at least for a few minutes of the day, as my child was, as my first, because my second is only 6 months. But we would try to curate different things. It's very simple. Kahit pumunggo, Oo, or kahit pwede. para lang pwede mong gawin. Bakit palagay mo importante ang play school? Kasi pwede ito sa bahay. Why do you think okay na i-enroll ang mga anak sa play Ang school? play school is also more about the community that it forms. So parang support ng ibang pamilya, support ng ibang Yes. mga nanay, but also socialization of the children. A lot of the children now are pandemic babies. So hindi sila sanay masyado sa mga tao, hindi sila sanay masyado sa mga iba-ibang bagay. At the same time, a play school promotes structure. So That's para siyang right. May school sistema. readiness. Oo. Oo, parang kailangan nila makinig. Actually, sistema hindi lang para sa mga bata, kundi para sa mga magulang na hirap pakawalan yung mga anak nila. Alam mo, totoo yan. Totoo yan. So, Diba? there's a certain age na parang transition Sinasabi class ng siya. mga magulang iba, katulad ko, guilty ako dyan, yung parang, ay, hindi ko muna pa-school kasi hindi pa niya kayang hiwalay sa akin. Pero ang totoo, hindi ko kaya. So, para ma-practice din yung mga parents, Oo, diba? totoo yun. Paano pag nasubo, yung anong pwedeng So, gawin? usually naman, lahat ng materials, especially for the younger grade. kids, are food grade and non-toxic. So, pero pag nasubo, paluwa. Oo, tama. Yun naman ang first aid talaga doon. Correct. Okay. So, again, ano pa itong mga nandito? I see, meron din tayo sa harap. Yes. Ano naman siya? This is a very simple setup. It's more for Cute. gross motor. I think Naka-heels what lang this ako whole, eh. sige Oo. lang. So, parang you let the kids step into it. Ang saya! It promotes gross motor development, but also confidence and parang Right. independence. Kasi we have little ones na una, kapit sa nanay, Oo. tapos mamaya, kaya ko na. So, it
creates I a lot like of that. what you've written here. Oh, thank Everything you. that is real was imagined first. Totoo yan. Kasi di ba laging sinasabi, Mami Bea, na parang lahat, imagination mo lang yan. Pero nawawala tuloy yung pagiging creative natin pag quinayat down natin ang ating imahinasyon. Parang diba? it's so important for children to actually get bored these Yes. days. Kasi dun nagmo-move yung mind nila. Tapos dun sila nagka-create. Gagamitin nila. Kahit household items, pwedeng gamitin diba, sa bahay. Mami Bea, thank you for your time. Gusto ko sana Thank ma-imbita mo you. Thank you sila. for having us. Saan ang iyong mobile play school, ang Imagine So, Play School? at the moment, we have classes in BGC every Saturday. So, that's our summer term. And we'd like to invite all of you to come and to try it out and to bring your families, bring everybody that you care about to help support your family and your children. That's amazing. I think it's a great program. Maraming Thank salamat, you. Mami Bea Thank you, Garcia Dimples. Choi, owner ng Imagine Play School. Eto, pupunta naman tayo sa aking mga kapatid na I'm sure gutom na naman. Jez, Maui, and Justin. Hi! Good morning! Kapatids, gutom na talaga kami. Gutom na talaga kami. Sobrang fun din dyan. Pero ito naman, ang fun din ng malaking pizza at burger combined. Ito, Wow. sigurado magugustuhan ng mga kids. Pizza na burger pa sa mga pizza at burger lovers out there. Andito na ang trending at patok na grilled pizza burger sa Manila. Ano yung secret? Ano yung secret nila? Alamin natin ang kasama, of course, ang owner ng Awu. Grilled burgers and sandwiches na si Men at Ice Austria. Good morning. Good morning, Men at Ice. Men at Ice. Kaganda ng names nyo, Men at Ice. Okay. Unang-una, bakit Awu? Awu po ay galing po siya sa first word ng Miracle Baby na. Bakit Miracle Baby? At magti 3 months, Uy, hindi ko magti 3 din. months na po kasi siya, hindi pa po marinig yung heartbeat niya. That's nice. Pero Okay, at least, okay. First baby po namin. kaya First dito nila baby. pinangalan. So pag yun yung first word ng baby no, so dapat yung pronunciation is Pero ma'am, first time po nakarinig ng ganitong konsepto, pizza, Yes, po. tapos burger. Burger po. Paano po kayo nakakam up ng idea na It's a miracle. It's a miracle. Actually, nag-start po kasi siya ng maliliit na burger lang po talaga. Then meron po kami na thin crust na pizza. Okay. So may mga customer po kami na nagre-request po ng burger type pizza. So we come up the idea na pagsamahin. Okay, but do you also have na pizza lang, tapos burger lang? Meron Yes po. po. Merong combi. Yes. Nice. Okay, ano ba itong mga nandito sa harap natin ngayon? This one po is Hawaiian pizza burger. Tapos yung all beef po. Wow. 4-in-1 po yung all flavors. Nice. Po siya. Pepperoni and all cheese. The old cheese Okay, is game. calling me. Okay, Saan yung kakainin natin? try muna natin. Pero ma'am, nakita ko meron tayong mga torch dito. Yes, po. Ito-torch ba natin ito mamaya? Yung ano po, 12-inch po. na Ayun, pizza mamaya burger. gagawin natin. Pero here, what? Talagang, naamoy ko na siya. Ang bango-bango, kaya ako excited. At saka, di ba, para sa mga lahat ng tao ngayon, mahilig na mag-content creation. Yan, perfect. Perfecto. Perfect. Diba? Yung mga sinful na mga ano talaga, iba. Oh. Pero ano bang right way ng pagkain nito? Kasi medyo burger style o pizza style? Nakakamay talaga. Pizza, Pizza burger and style. burger style. Pizza and burger. Pizza and burger So, style. slice Ganito. natin pa pizza. Yes po. Pag ganito. Okay, at ito nakikita natin gumagawa tayo ngayon. Ano yung nilalagay natin? Homemade cheese sauce. Homemade cheese sauce. Yung kanina. Homemade dressing po. Dressing. Dressing. Homemade dressing. Uy, grabe. Oh. Sarap naman. Kulang na lang, ibuhos na ni Kuya. Oo. Okay, tapos, Tapos lalagay natin. Pampahealthy. Masabing healthy. Kailangan Oo, natin. kailangan may balance eh. May konting fiber dyan, Oo. di ba? Okay. Yan. Sige. Mamaya ikakat natin yung ganito. How Yung much? all cheese po is 330. Yung Ito yun? pepperoni po, opo, 330. Wow. 330? That's good for how many? 4 to 6 people. person. Sulit yan ah. Ilan na? For 6. 4 to 6 po. Pero depende pa rin po siya dun sa appetite. kakain. Yes. Kayong mag-asawa. Eh kahit nga yung pang-apat lang, sulit na sulit. Uy, murang-mura yun ah. Amazing. Yung ba sa mga may meat, mas mataas ba? Yes po. Yung pepperoni po natin is 400. Pwede na. Then yung 4-in-1 flavors po is 450. Okay. The all beef is 400.
Yung Hawaiian po, 370. Nice. Pero ano yung best seller niyo pala? Ito po, yung 4-in-1 tsaka yung ginagawa ni Sir Jovan. Which is? Gulayat, pizza Gulayat. burger. Ito yung pinakamalaki? Opo, kasi parang ginagawa na nila minsan sa mga birthday parties. Yan yung ginagawa nilang cake. Ilang inches yan, yung gulayat? 12 inches po. 12 inches Parang mo. while waiting, gusto ko nang i-try ito. Tara, slice na natin. Okay lang ba? Kaya ba? Ito, para matry na po. Ako na, magaling ako mag-slice. Super. Ayun. Yun! Sa gitna. Exciting! Mga pinag-aralan natin sa culinary school. Culinary. Hindi tayo para... Hindi tayo para walang... Sayangin ng tuition. Hindi mo magkakaslice mo. Scholar ako, scholar. Pa-cake na rin eh. Pa-cake na rin eh. Oh, diba? Love it. Kasi gano'n ang pizza, diba? Gano'n yung ano niya. There you go. Thank you. Huwag na daw magplato, Kirino. Merino. Para lang may lalagyanan. Yes, Ito. please, mama. O, sige. Ayan na. Ito, ma'am. Yung pala yun. OMG. Oo, pinapatong pala. Thank you, Ayan, Mama. ganyanin mo na. Pinatong Ako na, na, direct. Okay, go. Tapos ito, torch niya na. Ayan, Ban. check natin. Okay, sige. The torch is here. Torching. Ito Tingnan mo nakikita ko naman lang yung sa mga itsura, cooking show Direk. eh. Okay, game, direct. Ito torch na natin. Ito torch na ba? Basta. Parang hindi ba? Hindi pa ata. Yan na daw. Ito. 3, 2, 1. Para medyo ma-melt yung... Oh! Wow, normal yun. Wow. Yes po. Yeah, that's Pineapple. normal. Kasi may keso. Ang sarap yung tinutoast mo. Ikaw din nagtutorch ka dati, mama. Then sa harap po siya ng Yes. customer namin tinutorch. Sa harap pag ng sa customer dining, sila yes. ginagawa. Para mainit din. Yes po. Para Actually, ma'am, ano siya, in-oven talaga siya. Ang galing. Then after So, for the experience din, no? Nice. Ay, amazing kasi nagme-melt pa yung cheese Yun ang niya. mas masarap kasi nag-melt yung cheese. At kasi pag tinutorch mo anything, Another nagkakaroon siya ng flavor po. tostado na Yes, flavor. Yes, may lasa siya. So ito, Parang smoke yung dahil napakalak, everything big dun sa inyong mga produkto, ano, lahat to homemade or lahat kayo ang Just may like gawa kita nito. ko. Yes po. Okay. Parang gusto ko rin. Ayan, Okay, go. gusto pa. Ayan So pala. yung tinapay kayo Ito. rin, Yes, pati po. yung burger patty. Yes po. Sabi ko mo yung pati kanina. po Ito yung cheese lang, no? Yeah, that's cheese. But then again, so kahit cheese lang, Hindi burger siya pa rin cheese lang siya. kasi meron siyang burger. Exactly. So lahat talaga to, meat, no? Wala pa kayong parang variant na for vegetarian kasi may patty eh. Wala pa po. Pinag-iisipan na rin namin Actually, siya. dati po, isang Oh, that's flavor nice. lang po siya, 4-in-1. So, Oo, may ngayon mga lang kayo kapatid po kasi tayong mga Muslim. Yun, Tama yun yung nga yung wala. isip ko eh. Kaya ano po kami lang. Na All beef. merong all beef, all cheese. Pero pwede rin, tama. All cheese, oh. sarap. Galing. Magkano itong gulayat again? Bilang ito yung pinakamalaki 1,049 ninyo? po. 1,049, that's good. Diba? That's good for how many? 8 to 12 Ang person. pizza talaga yung ano eh. Yung pagkain mo. Yung pagkain niya, oh. Pero di ba may pizza rin kasi na parang tinutupi mo tapos Yeah, kakainin mong parang yun na gano'n. yung same thought. Pero alam mo, Ano? share ko na sa sobrang sarap, ubos ko na yung isa. Masarap Di ba na. Ano yung masarap na part? Yung patty or yung pizza? Lahat. All together. Masarap. Wow, Jess! Uy, ang Jess, that looks amazing. Alam mo Then yung ba, to- di ba I sa want. New York, may mapizza din sila. Hindi pa nila to naisip. Tayo pa lang ang nakaisip. Ako yung tomato sauce niya, Ano ma'am. dyan? Homemade din po na Homemade Italian ang po. tomato sauce Yes po. ninyo. So from scratch siya, Italian. hindi Gusto ko siya yan, ah. store-bought. Yes po. Sir, pwede pa half slice nito. Half slice na tayo. Ang excited ako kumain. Sa totoo lang, yung first bite, meron akong illusion na balance nung kinakain ko kasi nalasahan ko agad yung cucumber sa yung lettuce. So parang feeling ko, kahit alam ko naman burger na, Healthy siya. Okay lang pong hindi. pwede to. Saka ang lambot Ang ng bun niya. sarap, actually. wait. So, Ano po siya kasi para po siyang buns ng ensaymada. Oo nga. buns ng ensaymada. Para siyang ensaymada na pandesal. Kaya pala, parang pandesales siya. Alam mo, ito mo, usually papansinin mo yung crust direct, pagka tinukos mo siya, hindi siya pizza crust, hindi rin siya burger crust. Hindi po. Yes. So basically, parang pinag-mix-mix nyo dito, Yes. pandesal, ensaymada, pizza and burger, na Yes, mga po. fillings. At saka It's grabe, amazing. Mama Dem, sobrang overloaded siya. Yun nga yung nakikita Sulit ko na eh. sulit. Yung Ang serving po sarap. namin dito, ma'am, is yan din po yung serving namin sa store. Ah, so, Ganyan din po. meron din kayong mga wings nakita ko. Yes, Yes po. po. Only wings. So, pang barkada, pang pamilya, Pang-family po lalong-lalo na ngayon, talagang
pag nag-order tayo ngayon, di ba gusto natin yung parang one-stop shop? Saka ito first dose 330 pesos. Gulat ako doon. Galing. Okay, saan namin kayo pwedeng mapuntahan, matawagan para sa mga items na ito? Yung main branch po namin is sa Santa Cruz, Manila po. Then yung another branch po namin sa Kawit, Cavite. Yung isa po under renovation sa General Trias. Then magkakaroon na rin po kami sa Quezon City and Valenzuela. Open ba kayo for franchising? Yes po. Franchising? Okay, ano yung mga numerong pwedeng tawagan for franchising? Direct PM lang po sila sa page po namin na Awu Grill Burgers and Sandwiches, Manila po. Yung awu nyo, 3 O. Opo, 3 O po. Ayan. Kasi baka mahirapan sila. Dumadami na branches. Oo. Hindi mo naman masisi. Masarap kasi talaga. Sarap. Thank you very much Thank you. again. Thank you. Awu Grill Burgers Enjoy po and kayo. Sandwiches. Salamat. Thank you. Eto, puntahan naman natin ang mga pinadalang selfie ng ating mga kapatid. Hi, good Ay, morning. cute to. Ay, Sa cellphone. Naka-stream siya. Oo nga sila, Yun. Ay, Cellphone ang din. galing Sakto, pwedeng-pwede naman So, paano talaga niyo kumuha kasi. yun? Paano niyo kumuha yun? Meron silang kapamilya. Share natin na naka-live tayo sa Facebook and YouTube. Pwede po kayong manood doon ng live stream natin. Ayun nga sa TikTok. Keep sending lang po your selfies, mga kapatid. Answers na rin po para sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroroon. At malay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na pananood. At ito naman, sa aming pagbabalik, susubukan naman natin ang galing ng aking mga kasama sa pagbibigay ng clue. Ano nga yun? Ako, yan ang ating pampag-good vibes mamaya sa Palarong Pampasaya. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Tuloy-tuloy pa rin ang saya at energy tuwing umaga. And it's a new month, new day, at syempre, new bonding idea para sa mga kapatid natin sa kani-kanilang tahanan o kahit nasaan pa ho kayo. Nako, dito yan sa aming bagong segment na Always Happy, Palarong Pampasaya! At ang ating game ngayon, tatawagin ho natin, ano nga ba yun? Ano nga yun? Ano ba yun? Sinasabi ng mga lola pag di nila narinig sinabi, ano nga yun? Ano nga yun? Ha? Ano yun? Ano yan? Okay, eto ang mechanics. Ang bawat team kailangan mamili ng huhula at magpapahula. Ang huhula, uupong nakatalikod sa ating screen kung saan may mga ipa-flash tayong mga category, mga bagay, lugar, o kaya mga eksena sa buhay. Napakalawak ng pwede pagpilian. Oo nga. Eto naman, ang magpapahula naman, kailangan magbigay ng clue hanggang sa makuha ng kanyang partner ang sagot. Ang team na may pinakamaraming mahuhulaan sa loob ng 1.5 minuto, winner ang matatalo o malolotlot and friend. Malolotlot? Hindi ko kinaya na ako yung nagsabi. Malolotlot and friends. May consequence ang ating teams. Ako, alam niyo naman, bilang 2 beses na ako nananalo dito. Ako na muna yung... Give chance to others ba? Ganon. Ito na, first team, Team Dimples. Kasama ang isa nating staff na si Angel. Magna, magna 9 years sa college. Eto, Team Justin, kasama si Maui. Okay, para malaman natin kung sinong una maglalaro, bato-bato pick muna tayo. Ikaw na. Sino Bato-bato? Go. Okay. Bato-bato pick. Bato-bato pick lang para may mapapanood na. Sino muna? Natalo ka sa bato-bato. Sila mauna kayo. Mauna kami. Okay. Okay. Trial muna tayo, ha.
Okay. Sample muna para din Sample mag-get ang muna? audience natin. Oo. Okay, sige. Sila na lang, si Angge at si Debs bilang silang unang sasala. sige. Okay, i-flash natin ang ating unang sample word. Okay. Dempos Romana. GMK host. Okay. Pwede. Pasok. Okay. Okay, next. Dapat Ano ba? marami. Isa ba? So, Dempos Romana. Ito. Ayan. Pajak Princess. TV5 shows. Yan. galing naman May masyado. sample pa ba? May isa pa? Wala na. Okay. Alam mo, nakadalawang points na kami kung Alam mo na sabi ko. Gets na, gets. Malinaw sa ating teams. Ano mo, thinking out loud. Okay, ready natin ang timer. Let's ready the timer. Timer? Handa ka na ba? Diyos ko, pag pinanganak ako, handa, Jess. Ikaw. Uy, ingat ha. Bawal magbanggit ng kahit ano dun sa words na makikita natin. Okay, timer's ready. 1 minute and 30 seconds. Go! Pencil. Blackboard. Classroom. Chairs. Chalk. Teacher. Teacher. Education. School. School. Class. Okay, pwede na raw yung isa. Okay. Pwede yung isa. Okay na. School. Okay. I do. You may kiss the Wedding. bride. Wedding. Marriage. Church. You Church may kiss wedding. the bride. Pare, sinasabi sa wedding. Yan, perfect. Puno. Oh. Jester? Sorry. Wow. Nature. Puno. Kalikasan. Oh. Mga nakikita Puno. sa forest. Puno. Oh. Wait lang. Gulay. Green. Gulay. Mga bente. Yan. Relax lang yung mama din. Pancake. Oh, almusal. Mga kinakain sa umaga. Pandesal. Niluluto. Egg. Pastry. Tinapay. Pwedeng mag-pass ha? Pase. Yan. Next item. Sapatos. Mga sinusuot sa paa. Okay. Yan. Halo-halo. Merienda. Pilipino ng mga delicacy. Halo-halo. Leche Oo, flan. pag kinakain sa ube, summer. Matamis. Mga matatamis, kakanin. ube. Pilipino na dessert. Ayan. Good. CR. 4 seconds. 3. Ilalim ng sapatos. Ilalim ng sapatos, CR? Ano yan? Mga bagay naman. To be fair, Ay, Diyos ko, sana pinanggit mo na lang. Sorry. Mga dirty. Alam mo, kung dirty lang tao, sana sinabi. Sige dapat. Mas magigit. Bagay naman kasi ba? Okay. Sa loob ng 1 minuto, 30 segundo, 4 points. 4 points. Pwede. Alright. Okay, next team. Ito na, Maui. Huwag kayong mag-expect, ha? Sure ka na si Justin na magbibigay ng clue, ikaw ang manghula. Sabi niya eh. Ako manghula Oh. niya. Sama. Maui, Kaya. dapat ito na yung redemption natin sa Itbalaga. Maui, ito na. Hindi ba ba kayo nakamove on doon? 3 buwan na yun? Hindi ko na kasi nabanggit. Ito naman, talaga naman, in-open up mo pa. Okay. Okay. Ready tayo, timer? Okay. 1 minute and 30 seconds again. Maui, you. Kaya nyo na yan. Malalaki na kayo. Simulan natin. Okay. In 3, 2, 1, go! Mama, Mga Papa. sound ng mga aso. Mama, Papa. Mama! Baby! Sinasabi ng baby. Pwede na. Okay, paa. Pang-apak, naglalakad. Panga. Mga body parts na start sa letter P. Galing. Okay. Mayel na. Game. Hoy, dapat alam mo to, ha? Lenny Robredo. Dapat alam mo to. Mga VP, government officials, vice presidents of the Philippines. Yan! Perfect. Good. Mananalo pa ata itong dalawang to. Let's go, cute! Okay. Kailan ka na magkakasal? Mga tanong ng mga tita. Yun pa lang. Panalo na to, panalo na. Kape. Sopas. Mga may init na iniinom. Mga, more. Pass. Okay, next item. Okay. It's not you, it's me. Bea John Lloyd. One more chance. Okay. Sinasabi na ayoko na. mag-break. Ha? Sinasabi na mag-break. Yes. Ang galing! Okay. Para po. Mga computers. Bayad Sinasabi po. ng computers. Jeep. Sumasakay sa jeep. Yan. Good. More. Ano? Oh my God. Okay. Uy, dahan-dahan na. Sabon. Ano ba? 4, 3, 2, 1. Alright. Slime. Okay. Good job. Wow, nanalo pa. Ano?
dumalo sa East Bulaga. Bulaga, we're coming for you, ha? Congratulations, Team Maui again. Team 1, Dimples and again 4 points sila Justin and Maui. 6 points! Well served, well deserved. Thank you. Magaling. Walang power for today. Okay, meron tayong May consequence si Dimples. Okay. Bakit naman flower pa din Alam to? niyo- Sorry. Natapon. Sorry. Natapon! Dalawa kami natalo dito. Ayan! Wow, Kaya yung producer natin. Bawi na. Bawi na. At dahil hindi kayo nanalo sa East Bulaga. Ay, congratulations po sa aming lahat. Ang dami naman. Ang saya. Alam mo kung bakit nakakarami na. Talaga? Talaga ba? Talaga? O, ikaw pa dito. Congratulate mo na kami. Ito na nga po. May nanalo na sa ating gumawa by Sulit TV. Congratulations, Jennifer Jimena. Sabi niya, paboritong merienda ay turon. Ay, ang sarap. At masarap, nakakabusog, lalo na kung may langka. Naku, makabili nga ng saba sa palengke mamaya. Watching from Malolos. Hello po sa mga Bulakenyo. Panalo rin si Wina Romero. Sabi niya, ang paborito ko pong snack ay banana Q. Yan po talaga always ang snack namin kasama pamilya. Lalo na meron kaming kasamang ice candy na buko flavor. Hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim po ang inyong Sulit TV. Congrats! And that is it para sa ating Working It Out Monday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang lahitin namin sa inyong mga tahanan. Ito, happy birthday sa aming AP4 News. Doy Yusingo! Doy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Doy! Birthday ko! At sana, nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Wow, talaga. Kita-kits pa rin tayo bukas, mga kapatid. Parang alam ko ako yung game master, may parang ako yung natalo. Walang ganun-ganun. Nawayabi na pa magtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire na mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, kapatid! Uy, ang gumilan!